Ayan mga bossing, tayo ay magkwento-kwentuhan na. Ayan na, tayo ay mag-usap na ng mga kaganapan ngayon sa ating bayan. At mainit pa din mga bossing ang usapan patungkol sa pagiging kaibigan muli ni Amy Marcos sa mga Duterte. May mga nag-aaway-away na mga vlogger. Hindi naman nag-aaway. O may mga nagkakasagot-sagutan na dahil dito. O kasi marami sa mga kababayan natin ang natuto sa aral ng nakaraan na ang mga Marcos ay hindi mo na dapat pagkatiwalaan. O kasi syempre yung tatay na Marcos, binalasubas ang Pilipinas. Tapos binigyan natin ng pangalawang pagkakataon yung anak. Mas matindi pa ang ginawa sa Pilipinas. So ngayon, maraming tumataas ang kilay dito sa pagkakaibigan ng ni VP Sara at ni Senator Amy. Maraming mga Amy-natics, yung mga fan ni Amy na noong kampanya, nung hindi pa siya ini-endorso ni VP Sara, ay mga nagalit din dito kay Amy. Kasi nga, isa ito si Amy sa nambudol sa mga Pilipino into making us believe na yung kapatid niya matinong tao. Sabi ko nga sa inyo, walang nakakakilala sa kanyang kapatid kung hindi ang kanyang ate. Pero bakit alam naman nitong ate niya na mahinang nilalang itong kapatid niya? Bakit tumulong pa siya na mailagay yan dyan sa posisyon? Kita mo, kahirap-hirap ang bayang Pilipinas ngayon. So, nagsimula ang galit talaga natin sa mga Marcos ng sagad noong tinrabaho na si VP Sara. Nung siya ay ini-impeach na, nung siya ay pinainan ng pera ng Office of the Malacanang, pinainan siya ng pera yung 150 million na hinahanap nila ngayon. Galing mismo yun sa Malacanang, mga bossing. Oo, anong ha? Anong ha? Oo, talagang galing yun sa Malacanang. Walang ibang pinanggalingan yun kundi doon at yun nga ngayon yung hinahanap nila. Kaya nga ako alam ko nung una pa lang planted na itong pera na ito at gagamitin nila ito against VP Sara para pabagsakin siya. Kasi sa mga kurakong, sa mga kuratong baliling, sindikato, kawatan, mga hayop, demonyo, na mga politiko, ang nais lang yan is manatili sa kapangyarihan para yung kanilang mga kayamanan ay kanilang mas mapalago pa. Yung personal na interest yung uunahin nila. Ang mga Duterte kasi, pagka sila po ay nagsilbi, sumumpa sa taong bayan to serve and protect and to prioritize the needs of the Filipino, talagang they adhere doon sa kanilang ipinangako, sa kanilang plataforma. Pero itong mga Marcos na ito kasi salot talaga sa bayan. Nagsimula sa tatay, pinahirapan ng Pilipinas dahil sa paghihigante ng mga kalaban ng tatay niya sa kanila. Yung Pilipinas hindi na umunlad, mga bossing. Nakaramdam lang tayo ng pag-unlad noong may pumasok na presidente sa Pilipinas na walang pakialam kung sino yung kalaban, kakampi. Nagtrabaho lang talaga para sa bayang Pilipinas. Diyan po tayo umalwan ng ating buhay. Until bigla na naman nagsipasok itong mga satanas na ito at nung nandirito na sila sa kapangyarihan, putang ina, binaboy na naman nila ang Pilipinas. Oo, anong ha? Talagang binaboy na naman nila ang Pilipinas at parang nagtanda na tayo and even the Dutertes nagtanda na din. Pinalibing yung tatay. Matapos ipalibing yung tatay, tinulungan silang manalo sa posisyon. Si Inday Sara, mga bossing, hindi naman tatakbo talaga sa national position. Pero binuyo nila na, oy, Inday. Inday Sara, ano ka ba? Hindi ka tatakbo, mayor ka lang? Oo, mayor lang ako. Pag mayor ka lang, si Boy BBM at saka si hindi ka tatakbo ng presidente, ayaw mo talaga? Ayaw ko talaga. O sige, kung hindi ka tatakbo na bise,
ay kung di ka tatakbo na presidente, tumakbo ka na lang na vice. Kasi tingnan mo si Bongbong, tinalo na yan ni Leni Robredo sa eleksyon. So definitely, tatalunin siya ulit ngayong 2022 kung hindi siya sasamahan ng isang malakas na tao, isang malinis na tao na katulad mo. So tumakbo ka na lang ng vice president. Siyempre sabi ni Inday, ayoko nga magpresidente, vice president. Patanga ka ba? Oo, ano ka ba? Tatakbo pa ba? Tatakbo. Ako na nga magiging presidente ng Pilipinas. Ayaw ko nga. Tapos pipilitin nyo pa ako mag-vice presidente dyan sa kapatid mo. Ano ba kayo? Anong hindi nyo maintindihan sa ayaw kong tumakbo sa national position? Gusto ko lang dito sa Davao. Ano mahirap intindihin doon? Alam mo ginawa ng mga kupal? Wala ka, ano ka? Sige, mayor ka lang. Tapos yung mga nakapaligid sa tatay mo, umunlad na sila sa politika. Si Senator Bato, senador na. Si Senator Bongo, senador na. Tumatakbong vice president, lamang sa survey. Papayag ka ba naman na ikaw anak? Oo, ikaw anak ka, tapos mayor ka lang? Tapos yung mga nakikinabang sa apelyido nyo, nakikinabang sa mga pangalan ninyo, sa pinaghirapan ng tatay mo, mga tsuwariwap lang niya, si Bongo at saka si Senator Bato. Papayag ka ba na si Senator Bongo magiging vice president? Ayan, ganyan ang mga nangyari dyan. Sabi ko nga sa inyo, wag niyo akong paniniwalaan kasi ito, istorya ko lang to. Walang katotohanan lahat ito. Pero makikita mo, nga naman, bakit ako tatakbong vice president? Hindi nga ako tatakbong presidente. Tanga-tanga ko naman kung tatakbo akong vice president. Ayun, meron silang ginamit na mga taktika ng pambubudol dahil mga asa, mga putangin yan talagang sabi ko nga sa inyo, ang nature ng ahas, hindi yan mabait. Ang nature ng ahas, manuklaw ng manuklaw yan. Gapangin, sabi, di ba, nung sa Garden of Eden. Bawal kainin yung mansanas. Anong sabi nung ahas? Kainin mo. Kainin mo yan. Kaya nga yung pinagbabawal dahil kapag kinain mo yan, mas magiging makapangyarihan ka sa kanya. Yung sarap-sarap niyan. Kainin mo. Ayun, anong nangyari? Hindi ba? Nagkaletse-letse ang buhay ng mga nasa mundo. Nagkaroon tayo bigla ng kasalanan, hindi ba? Ganun din ang ginawa at ginagawa na itong mga kupal na ito. Na, sige na, harangin mo si Bongo. Yan ang may kasalanan. Kung bakit ng babae tatay mo tapos siya vice president. Ikaw, mayor lang, papayag ka ba naman na ganun? Oo. Anong ha? Hindi, totoo. Sabi ko nga sa iyo, ano ang makakapag-kumbinsi kay BP Sara na tumakbo ng vice president under BBM na alam naman natin na mahinang nila lang talaga. Inday Sara knows, mahinang nila lang yan. Amy knows, mahinang nila lang yan. PRRD knows, mahinang nila lang yan. Pero bakit siya tumakbo under doon? Ginamit nila yung personal na issues para lang mabudol nila si Inday Sara. And I believe na after what happened, natuto na si Inday Sara sa kasaysayan. Sabi siguro ni Inday Sara, nagamit din lang naman ako, so bakit hindi ko kayo gamitin lahat? Kasi nga, di ba, in-embrace na ni Inday Sara yung I will be president someday. Magiging presidente ako balang araw. And, syempre, parang aso si Amy na tabi ng tabi kasi gusto niyan maging relevant dahil kung hindi na siya mapag-uusapan, baka bigla na lang tumaglahong parang bula. So in order for them to stay afloat, para nasa limelight pa din sila, they need to stay beside sa mga malalaking tao. Yung mga importanteng tao, yung mga tinitingalang tao, yung tao na tinatangkilik ng kababayan niya, kailangan mong tumabi doon para hindi ka makalimutan na buhay ka pa. Ngayon,
Ngayon, ang usapan dito, nakakabuti ba itong pagtabi-tabi ni Amy Marcos kay Inday Sara o hindi? Para sa akin, nakakabuti yan kay VP Sara. Maaaring yung mga nabudol at saka yung mga nakakakilala sa pagkatao nito, kasi I really don't think na kaya nitong talikuran yung kanyang pamilya. Ang problema lang naman kasi dito kay Amy Marcos kasi yung kanyang loyalty sa kanilang apelyidong Marcos. Oo, ayaw niya pa talagang sumugal na ilabas na lahat ng baho ng mga yan para at least yung mga Pilipino magising na sa katotohanan lahat ng mga i-endorse niyan ngayon at sa future. Lahat yan, puros hindi matitinong tao. Oo. Ayaw lang naman niya kasing sumugal sa ganun eh. Pero, all in all, para sa akin, itong pagsasama nitong dalawa na to, napakaganda pa rin. Para kay VP Sara. Kasi nga, VP Sara needs all the necessary yung mga recipe, kumbaga, yung panggisa. Kailangan niya ng maraming kaalyado, ng maraming kakampi in order for her to also be successful at para maprotektahan din siya. At maprotektahan din yung kanyang bid for presidency sa 2028. So, maaring hindi patok sa panlasa natin itong si Amy dahil alam natin na mga mambubudol ito. Yung si Camille Villar dahil hindi PDP, maaring hindi rin siya pasok sa panlasa natin. Pero napakaganda nung ginagawa ni VP Sara na as early as now, nagsha-shopping na siya ng mga makakasama niya at makakatulong niya sa 2028. So, Amy Marcos, hindi siya pwedeng maging liability kasi nakita naman natin na in control si VP Sara. Napaka-importante sa mga Marcos ng kanilang pangalan pero niyuyurak-yurakan lang yan ni VP Sara pag magkasama sila. Tinatanggap na lang ni Amy Marcos yan kasi nga alam ni Amy Marcos na kung malakas si BBM noong 2022, definitely mas malakas si VP Sara sa 2028. And she will set another record. Another all-time high. Wag lang dadayain ni Garcia. Kaya kailangan to si Garcia mawala na to sa Comelec. Dahil kapag yan si Garcia na sa Comelec pa rin, walang mangyayari, puros kagaguhan ang eleksyon. Unless talagang super duper duper layo ni VP Sara na mahirap na silang makapandaya. Pero ewan ko lang. So maraming nagagalit kay Amy dahil ginagamit lang si Inday Sara. Pero wag kayong mag-alala dahil ginagamit lang din naman ni Inday Sara itong si Amy para sa kanyang advancement doon sa plano niyang pagiging presidente balang araw. So gamitan lang sila. Ganyan lang talaga sa politika. Walang permanenteng kaibigan, wala ka rin permanenteng kaaway. At saka maganda din naman na nasa kampo natin si Amy Marcos. Hindi na to mag-iispiya. Ano namang i-spyan nito? Wala namang pangit na ginagawa itong sila VP Sara. So, at least nakikita ng taong bayan na talagang ito si Bongbong Marcos ay lame duck na. Mantakin mo, blood is thicker than water supposedly. Pero itong kanyang ate, nagmimistulan ng aso kay Inday Sara dahil sa pagdikit-dikit nito. Napakadali. Oo, napakadali na para sitahin natin itong si Bongbong Marcos dahil paano niya tayo mapapaniwala sa lahat ng mga kalokohan niya sa buhay, sa lahat ng mga kasinungalingan niya kung mismong itong kanyang ate hindi na kumakampi sa kanya, kumakampi na doon sa kalaban niya. So ibig sabihin lame duck na talaga ito. Wala na talagang silbi ito si Bongbong Marcos. Para na itong mayroong terminal cancer na inaantay na lang natin na mawala sa posisyon either naturally, election,
pagtatapos ng termino, o bigla na lang matulog to tapos hindi na magising. Yun na lang, waiting na lang talaga tayo. Are we still expecting may magagawa sa bayang Pilipinas yan? Wala na. Wala nga nagawa yan sa buhay niya eh. Simula nung naging politiko yan, wala na nga nagawa sa mundo yan eh. Ngayon pa kaya sa loob ng 3 taon, anong kaya niyang gawin sa loob ng 3 taon? Puros kabalbalan na project na iisip. Neto nakaraan, nagbisita-bisita na naman dyan sa NAIA. Pucha yan, nakala mo naman na napaganda na, dahil sa pagbisita niya, umayos na yung NAIA. Tapos kaya bang-yabang pa na ngayon daw pinakamaganda ang NAIA. In fairness, meron ng mga improvements sa NAIA kahit papaano, pero hindi pa rin siya maganda. Ano ka ba? Para ka namang hindi nakarating sa airport ng ibang bansa. So ano nga ba ang rason bakit itong si VP Sara ay tila mo nagpapabudol na naman kay Amy, no? Hindi na yan nagpapabudol kay Amy. I know si Inday Sara matalino, ang mga Duterte matalino. Alam nila kung sino yung mga kalaban nila. Sabi nga ni Don Corleone ng The Godfather. Yun yung isa sa mga pinakapaborito kong pelikula of all time. Lagi ko pa rin pinapanood yan. Madami pa rin akong natututunan. Ang sabi nga doon, do not let anybody know what you're thinking. If you are a leader, don't let them know what you're thinking. Be unpredictable. Make them think that they know you. Make them think that you are friends. Stay close to your family. 'Di ba? Make your friends close, but your enemies closer. Yung mga kaibigan, yung mga kaaway mo, kung inilalapit mo yung sarili mo sa mga kaibigan mo, mas lalong ilapit mo yung sarili mo sa mga kaaway mo. Oo, para kapag ka nagkumpiyansa yung mga yan, magkumpiyansa yung mga yan at dumating ang kagipitan, kayang-kaya mong ilaglag yung mga yan anytime dahil mga kalaban mo talaga yan. So si Inday Sara ngayon is playing alam mo yung yung Game of Thrones. Yung Game of Thrones, parang si Inday Sara ngayon yung nandoon sa trono. At ngayon, ang ginagawa niya ngayon is nilalaro niya lahat ng mga umaasa at mga kumakaibigan sa kanya. Dahil alam niya na kailangan niya rin yung mga yan. But at the end of the day, focus lang sa agenda. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw.
Ha.